Marami kasinungalingan ang ginagawa ni Satan sa tao, ngunit ang pinakadelikado ay hindi lamang ang pagsisinungaling tungkol sa mga bagay sa mundo. Ang pinakamalaking kasinungalingan niya ay ang pagpapaniwala sa tao na hindi siya mahal ng Diyos, hindi siya mahalaga, at wala na siyang pag-asa dahil sa kanyang mga pagkakamali. Mula pa lamang sa simula ng kasaysayan ng tao, makikita na natin ang paraan ng panlilinlang ng kaaway. Sa John chapter 8 verse 44, sinabi ni Kristo, "Kayo'y mula sa inyong amang dyablo, at nais ninyong gawin ang mga pagnanasa ng inyong ama. Siya ay mamamatay tao mula pa sa simula at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang sariling pagkatao, sapagkat siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan." Ipinapakita ng kasulatan na ang pagsisinungaling ay bahagi ng katangian ni Satanas. Siya ang patuloy na sumusubok na ilayo ang tao sa katotohanan ng Diyos. Maging sa panahon ni Adan at Eva, nagsimula na ang kanyang panlilinlang. Sa halip na maniwala sa sinabi ng Diyos, pinaniwala niya ang tao na may mas mabuting plano kaysa sa plano ng mailalang. At hanggang ngayon, pareho pa rin ang kanyang ginagawa. Binabago lamang niya ang paraan ng pagsisinungaling. Sa panahon ngayon, maaari niyang sabihin, "Kung tunay kang anak ng Diyos, bakit hindi pa rin natutupad ang mga hinihiling mo? Kung mahal ka talaga ng Diyos, bakit may mga pagsubok ka pa rin? Kung pinagpapala ka ng Diyos, bakit parang mas maganda ang buhay ng ibang tao kaysa sayo?" Ito ang isa sa pinakamalaking bitag ng kaaway. Gusto niyang ikumpara natin ang ating buhay sa ibang tao. Kapag nakita natin ang tagumpay ng iba, gusto niyang isipin natin na nakalimutan na tayo ng Diyos. Ngunit ang katotohanan ay hindi sinusukat ng Diyos ang kanyang pagmamahal batay sa dami ng ating ari-arian, tagumpay, o mga natatanggap na biyaya. Ang pagmamahal ng Diyos ay unang dumating bago pa tayo naging karapat-dapat. Sinasabi sa Romans chapter 5 verse 8. Ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ibig sabihin, hindi tayo minahal ng Diyos dahil perpekto tayo. Minahal niya tayo dahil siya ay mapagmahal. Isa sa mga pinakamalaking kasinungalingan ni Satanas ay ang sabihin sa atin, "Hindi ka nakarapat-dapat lumapit sa Diyos. Napakarami mong pagkakamali. Matagal ka nang lumayo, hindi ka natatanggapin ng Diyos." Ngunit ang Ebanghelyo ay kabaligtaran nito. Hindi tayo tinatanggap ng Diyos dahil sa ating sariling kabutihan, kundi dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ang hindi nakakilala ng kasalanan ay ginawa niyang handog para sa kasalanan dahil sa atin, upang tayo ay maging katuwiran ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaya kapag inaatake tayo ng kaaway gamit ang guilt, takot, at kawalan ng pag-asa, kailangan nating tandaan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ngunit paano natin malalabanan ang mga kasinungalingan ni Satanas? Makikita natin ang halimbawa mismo kay Kristo nang siya ay tuksuhin ng diablo. Sa Matthew chapter 4 verse 3-4, sinabi ng diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo na ang mga batong ito ay maging tinapay." Ngunit sumagot si Kristo, "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." Mapapansin natin na hindi nakipagtalo si Kristo sa diablo. Ang kanyang ginamit na sandata ay ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga na alam natin ang kasulatan, dahil ang katotohanan ng Diyos ang ating panlaban sa kasinungalingan ng kaaway. Sinasabi sa Ephesians chapter 6 verse 11, "Isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatayo laban sa mga lalang ng dyablo." Hindi natin kayang labanan ang panlilinlang kung hindi natin alam ang katotohanan. Kaya kapag sinasabi ng kaaway, "Hindi ka mahal ng Diyos," alalahanin natin. Sinasabi sa Romans chapter 8 verse 38-39, "Sapagkat ako'y naniniwala na kahit kamatayan o buhay, mga anghel o mga pamunuan, mga bagay na ngayon o mga bagay na darating, o anumang kapangyarihan, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na ating Panginoon." Kapag sinasabi ng kaaway, "Wala ka ng pag-asa dahil sa iyong mga pagkakamali," alalahanin natin. Sinasabi sa 1 John chapter 1 verse 9, "Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na magpapatawad sa ating mga kasalanan at maglilinis sa atin sa lahat ng kalikuan." At kapag dumating ang mga pagsubok at pangamba, alalahanin natin ang sinabi sa Philippians chapter 4 verse 13. "Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin." Ang pinakamalaking kasinungalingan ni Satanas ay ang paniwalain tayo na ang pagmamahal ng Diyos ay nakadepende sa ating performance. Ngunit ang katotohanan ay nauna nang ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Sinasabi sa 1 John chapter 4 verse 19, "Tayo ay umiibig sapagkat tayo ay unang inibig ng Diyos."
Hindi tayo minahal ng Diyos dahil naging mabuti tayo. Tayo ay binago niya dahil minahal niya tayo. Kaya kapag naririnig natin ang boses ng takot, panghihina, at kawalan ng pag-asa, tanungin natin. Ang boses bang ito ay nagmumula sa katotohanan ng Diyos o sa kasinungalingan ng kaaway? Manatili tayo sa panalangin, manatili tayo sa salita ng Diyos, at manatili tayo kay Kristo. Dahil ang katotohanan ng Diyos ang siyang nagpapalaya sa atin mula sa bawat kasinungalingan ng kaaway. Sabi nga sa John chapter 8 verse 32, makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.